Alam mo ba kung bakit may mga taong kahit hindi naman kagandahan o kagwapuhan, pero parang may kakaibang hatak? Yung tipong pag pumasok sila sa kwarto, napapatingin ka agad, kahit hindi mo maintindihan kung bakit. Hindi yan aksidente. Hindi rin yan simpleng confidence lang. May mga prinsipyo sa psychology, lalo na sa tinatawag na dark psychology, na ginagamit ng ilang tao para kontrolin ang perception mo at o pati ang attraction mo. At ngayon, ibubunyag ko sa iyo ang tremo sikretong to, pero babala lang. Kapag naintindihan mo to, hindi ka na ulit magiging katulad ng dati mong sarili. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita, pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Unang sikreto, ang scarcity effect. Mas mahirap, mas nakakaakit. May isang brutal na katotohanan sa buhay na bihirang sabihin ng direkta. Ang sobra, nagiging pangkaraniwan. At ang pangkaraniwan madaling baliwalain. Hindi dahil wala kang value, kundi dahil nasanay na sila na lagi kang nandyan. Kapag ikaw yung tipo ng taong laging available, yung kahit anong oras pwede ka nilang kausapin, kahit gaano sila katagal hindi magparamdam, nandyan ka pa rin. Unti-unti mong tinuturuan ang isip nila na hindi ka kailangang pagsikapan. At sa mundo ng psychology, may tawag diyan, scarcity effect. Ito yung prinsipyo na nagsasabing, mas mataas ang perceived value ng isang bagay kapag ito ay limitado o mahirap makuha. Isipin mo to, bakit mas mahal ang rare items? Bakit mas hinahabol ang limited edition? Bakit mas tumitindi ang excitement kapag may last chance? Ganon din sa tao. Kapag naramdaman ng isang tao na hindi ka basta-basta makukuha, na may boundaries ka, na may sarili kang buhay na hindi umiikot sa kanila, doon ka nagiging intriguing. Doon nagsisimulang tumaas ang halaga mo sa paningin nila. Pero kapag kabaliktaran, kapag ikaw yung laging naghihintay, laging unang nagme-message, laging nag-a-adjust kahit ikaw na yung nahihirapan, hindi nila iniisip na ang bait mo. Ang naiisip nila subconsciously, kahit anong gawin ko, nandyan pa rin siya. At doon nagsisimula ang pagkawala ng excitement. Hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil wala ng challenge. At tandaan mo to, ang utak ng tao nawi-wire sa paghahanap ng challenge, hindi sa kung ano ang laging libre. Kaya mapapansin mo minsan, yung taong hindi mo makuha ng buo, yung hindi consistent, yung hindi mo mabasa kung interesado ba o hindi, siya pa yung mas nagiging obsession. Hindi dahil siya yung the one, kundi dahil hinahabol mo yung pakiramdam na hindi mo makuha. Validation, attention, closure. At habang hindi mo yun nakukuha, lalo kang kumakapit. Masakit isipin pero totoo. Minsan hindi mo sila mahal, na-addict ka lang sa kakulangan ng binibigay nila. Ngayon ito ang pinaka-importanting parte. Hindi ibig sabihin ng scarcity ay maglaro ka ng mind games. Hindi ibig sabihin nito na magpanggap kang cold o walang pakialam. Ang totoong ibig sabihin nito ay magkaroon ka ng sariling mundo na hindi nakadepende sa ibang tao. Kapag may sarili kang goals, sariling priorities, sariling direksyon, hindi mo kailangang magpanggap na busy. Busy ka talaga. At doon nag-iiba ang energy mo. Hindi ka na naghahabol. Hindi ka na nagmamakawa ng attention. Hindi ka na takot mawalan. At ironically, doon ka mas hinahabol kasi nararamdaman nila na hindi ka madaling makuha, na hindi ka basta-basta nawawala sa sarili mo para lang sa kanila. Masakit na katotohanan, hindi ka nila namimiss kapag palagi kang nandyan, pero hahanapin ka nila kapag naramdaman nilang kaya mong mawala. Kaya kung gusto mong tumaas ang attraction mo, hindi mo kailangang magdagdag ng effort. Minsan, ang kailangan mo lang gawin ay bawasan. Bawasan ang pagiging laging available. Bawasan ang pag-prioritize sa taong hindi ka naman priority. Bawasan ang pagbibigay ng sobra, lalo na kung hindi naman nila kayang tumbasan. At doon mo makikita ang totoong reaksyon nila. Kung mananatili sila, ibig sabihin may halaga ka talaga sa kanila. Kung hindi, ibig sabihin hindi ikaw ang hinahanap nila, kundi yung convenience na binibigay mo. At tandaan mo ito, ang taong may tunay na halaga, hindi kailangang ipilit ang sarili niya para mapansin. Dahil ang tunay na attraction, hindi nanggagaling sa pagiging laging present, nanggagaling ito sa taong kayang mawala, pero pinipiling manatili. Ikalawang sikreto, ang mirror effect, ginagaya ka para mahulog ka. Napansin mo na ba to? May mga taong unang beses mo palang makausap, pero parang ang gaan-agad ng loob mo sa kanila. Parang ang bilis ninyong nagkaintindihan. Parang ang dami ninyong pareho. Sa trip, sa humor, sa pananaw sa buhay. At minsan iniisip mo,
Grabe, parang soulmate ko to. Pero ito ang hindi madalas sinasabi. Hindi lahat ng connection ay natural. Minsan ito ay nabubuo dahil ginagaya ka. Sa psychology, tinatawag ito na mirror effect o mirroring. Ito yung proseso kung saan ang isang tao ay subtly na ginagaya ang galaw mo, pananalita mo at pati emosyon mo para makabuo ng sense of familiarity. At bakit ito gumagana? Dahil ang utak ng tao wired para magtiwala sa mga taong katulad niya. Mas kampante tayo kapag may similarity. Mas mabilis tayong mag-open up, mas mabilis tayong ma-attract. Kaya kapag may taong kapareho mo ng humor, yung tipong gets agad yung jokes mo, automatic tumataas ang interest mo. Kapag pareho kayo ng music taste, pareho ng pananaw sa relasyon, pareho ng vibe, iniisip mo ito na yon. Pero ang totoo minsan, hindi siya nag-match sa'yo, ina-align niya lang ang sarili niya sa'yo. Halimbawa, napansin mo bang kapag kausap mo ang isang taong magaling sa social dynamics, bigla mong mararamdaman na parang pareho kayo ng energy? Kung kalmado ka, kalmado rin siya. Kung energetic ka, sumasabay siya. Kung seryoso ka, nagiging seryoso rin siya. Hindi dahil ganun talaga siya sa lahat ng tao, kundi dahil ina-adjust niya ang sarili niya base sa'yo. At doon nagsisimula ang illusion ng perfect connection. Masakit na realization, hindi lahat ng taong kapareho mo ay tunay na ganun. Minsan magaling lang silang mag-reflect. Pero ito ang mas interesting na parte. Hindi lang ito technique na ginagamit ng iba. Pwede mo rin itong gamitin, pero sa tamang paraan. Hindi para mangmanipula, hindi para magpanggap, kundi para mas maintindihan ang tao sa mas malalim na level. Kapag marunong kang makinig, hindi lang sa salita kundi pati sa tono at emosyon, makikita mo kung anong klaseng energy ang kailangan ng kausap mo. At kapag nag-adjust ka ng subtle, hindi pilit, hindi scripted, automatic mararamdaman niya na gets mo siya at alam mo kung ano ang epekto nun? Comfort. At sa mundo ng attraction, ang comfort ay underrated. Pero napakalakas dahil ang isang tao na komportable sa'yo, mas nagiging open, mas nagiging vulnerable, mas nagiging attached. At kapag naramdaman niyang safe siya sa'yo, mas madali siyang ma-attract. Pero ito ang linya na hindi mo dapat lampasan. May manipulative version ng mirroring at may genuine version. Ang manipulative, ginagaya mo siya para mahulog siya kahit hindi mo naman talaga siya naiintindihan. Ang genuine, ina-adjust mo ang sarili mo para mas maintindihan mo siya at para mas maging maayos ang connection ninyo. Magkaiba niyan. Kasi kapag puro peke ang connection, kahit gaano pa kalakas sa simula, hindi iyan magtatagal dahil darating ang point na lalabas ang tunay mong personality at doon masisira ang illusion. Kaya tandaan mo to. Ang goal ng mirroring ay hindi para lokohin ang tao kundi para makinig ng mas mabuti. Kapag ginamit mo ito ng tama, hindi mo lang pinapataas ang attraction, pinapalalim mo rin ang connection. At sa huli, ang pinakamalakas na connection, hindi yung pareho kayo sa lahat ng bagay, kundi yung pakiramdam na naiintindihan niya ako. Kahit hindi ako magsalita, at kapag naibigay mo yan sa isang tao, hindi mo na kailangang pilitin ang attraction. Darating yan ng kusa. Ikatlong sikreto, ang emotional contrast ng sakit at saya sa isang tao. Ito na ang pinakamapanganib sa lahat ng sikretong to. Hindi dahil mahirap itong maintindihan, kundi dahil kapag naranasan mo na ito, mahirap na itong takasan. May isang pattern sa psychology na paulit-ulit na lumalabas sa mga relasyon, lalo na sa mga relasyon na kahit alam mong nasasaktan ka na, hindi mo pa rin mabitawan. Ang tawag dito, emotional contrast. Ito yung kombinasyon ng matinding saya at matinding sakit na nanggagaling sa iisang tao. At ang nakakagulat, habang mas malaki ang pagitan ng saya at sakit, mas tumitindi ang attachment. Isipin mo to ng mabuti. Bakit mas mahirap kalimutan ang taong nanakit sa'yo kumpara sa taong naging consistent na mabait? Bakit mas tumatatak sa isip mo yung mga taong hindi mo maintindihan? Yung isang araw sobrang sweet, tapos kinabukasan parang wala kang halaga? Hindi ito simpleng love story. Ito ay reaction ng utak mo sa unpredictability. Sa neuroscience, ang ganitong pattern ay konektado sa tinatawag na intermittent reinforcement. Hindi laging may reward, pero paminsan-minsan, may biglang spike ng saya. At dahil hindi mo alam kung kailan ulit mangyayari, lalo kang nagiging invested. Parang sugal, hindi ka na-addict dahil lagi kang nananalo. Na-addict ka dahil minsan ka lang manalo, pero sapat para umasa ka ulit. Ganon din sa emotional contrast. Pinaparamdam muna nila sa'yo ang sobrang saya. Yung tipong pakiramdam mo, ikaw ang pinaka-special na tao sa mundo.
Yung attention na hindi mo nakukuha sa iba, binibigay nila. Yung validation na matagal mo nang hinahanap, bigla nilang ibinubuhos. At sa moment na yon, bumababa ang guard mo. Nagiging vulnerable ka, naniniwala ka na iba siya. Pero bigla, nawawala, nagiging cold, nagiging distant, parang hindi mo na siya kilala. At doon nagsisimula ang pinakamapanganib na cycle. Hindi ka agad bumibitaw, kundi mas lalo kang kumakapit. Hindi dahil masaya ka, kundi dahil gusto mong ibalik yung version niya na unang nagparamdam sa'yo ng saya. At habang hinahabol mo yon, lalo kang nalulubog. Masakit na katotohanan, hindi mo hinahabol ang tao, hinahabol mo ang feeling na minsan niyang binigay. At habang tumatagal, nagiging roller coaster ang emosyon mo. Isang araw, okay kayo. Kinabukasan, hindi. Isang araw ramdam mong mahal ka. Kinabukasan parang wala kang halaga. At ang problema, ang ganitong klaseng emotional instability, nagiging addictive. Hindi dahil gusto mo ng sakit, kundi dahil nasanay ang utak mo sa pattern ng pain, reward, pain, reward. At bawat reward, kahit maliit, sapat para manatili ka. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nahihirapang umalis sa toxic relationships. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil psychologically na-train ang utak nila na kumapit sa cycle. Ato, may mga taong sinasadya ito, hindi nila ibinibigay ang consistency, kundi control. Alam nila na kapag hindi nila binigay lahat, mas lalo kang mag-i-invest. Kapag hindi sila predictable, mas lalo mong pag-iisipan. At habang mas iniisip mo sila, mas lalalim ang attachment mo. Pero ito ang pinakamahalagang bahagi na kailangan mong maintindihan. Hindi lahat ng intense ay totoo. At hindi lahat ng malakas ang chemistry ay healthy. Minsan ang tinatawag mong spark ay hindi connection, kundi reaction ng utak mo sa emotional highs and lows. Minsan ang akala mong love ay attachment na nabuo sa inconsistency. At kung hindi mo ito makikilala, madali kang mahuhulog sa parehong cycle, ulit at ulit. Kaya ano ang dapat mong gawin? Hindi mo kailangang hanapin ang taong nagbibigay ng pinakamalakas na emosyon. Hanapin mo ang taong nagbibigay ng stability. Yung hindi ka pinapahirapan hulaan kung saan ka lulugar. Yung hindi ka pinaparamdam na kailangan mong mag-effort para lang mahalin. Dahil ang tunay na connection, hindi roller coaster. Hindi siya nakaka-drain. Hindi siya nakaka-confuse. Tahimik siya, consistent, at ligtas. At sa mundong puno ng emotional manipulation, ang pagiging stable ay bihira. At ang bihira, iyon ang tunay na mahalaga. Kaya tandaan mo to. Kung kailangan mong masaktan para maramdaman ang saya, hindi yan love. Isa yang cycle. At ang pinakamalakas na taong makilala mo ay hindi yung nagpaparamdam ng extremes, kundi yung hindi kailangang manakit para lang manatili ka. Ang tunay na lakas ng attraction. Ngayon, hawak mo na ang tatlong sikreto: scarcity, mirroring, at emotional contrast. Pero ang tunay na tanong hindi na ano ang gumagana, kundi anong klaseng tao ang pipiliin mong maging. Matapos mong malaman ang mga ito, dahil sa totoo lang, madaling matutunan ang teknik. Pero mahirap kontrolin ang intensyon. Pwede mong gamitin ang mga prinsipyong to para manipulahin ang tao. Pwede mong gawing laro ang emotions nila. Pwede mong kontrolin kung paano kanila tinitingnan, kung paano sila na-attract sa'yo. Pero isipin mo to ng mas malalim. Anong klaseng connection ang mabubuo kung ang pundasyon ay control, hindi katotohanan? Maaring makuha mo ang attention nila, maaring mahulog sila sa'yo, pero sa likod ng lahat ng yon, alam mong hindi ikaw ang minahal nila, kundi yung version mo na ginawa mo para makuha sila. At doon papasok ang pinakamabigat na realization. Ang tunay na malakas na attraction, hindi nanggagaling sa panlilin lang, nanggagaling ito sa taong buo kahit walang audience. Yung taong hindi naghahanap ng validation sa iba, kundi may sariling paninindigan. Yung hindi natatakot mawalan kasi alam niyang hindi siya nawawala sa sarili niya. Yung hindi kailangang maghabol kasi alam niyang ang tamang tao kusang lalapit. Sa mundo ngayon kung saan karamihan ay naghahanap ng atensyon, nagpapakita ng ideal version ng sarili, at pilit kinokontrol kung paano sila tinitingnan, ang taong may self-control at self-respect ang nagiging kakaiba. At ang kakaiba, siya ang hindi malilimutan. Masakit na katotohanan, hindi ka nagiging attractive dahil gusto ka ng lahat. Nagiging attractive ka dahil kaya mong mabuhay kahit wala ang kahit sino. Kapag kaya mong mag-isa, kapag kaya mong kontrolin ang emosyon mo, kapag hindi ka reactive sa bawat kilos ng ibang tao, nagbabago ang aura mo. Hindi ka na madaling mamanipulate, hindi ka na basta-basta naaapektuhan. At higit sa lahat,
Hindi ka na madaling mapalitan dahil ang mga taong alam ang halaga nila, hindi pumapasok sa relasyon para punan ng kakulangan. Pumapasok sila dahil may sobra silang maibibigay. Kaya kung gusto mong mas maunawaan ang psychology ng tao, huwag ka munang tumingin sa iba. Tumingin ka sa sarili mo. Tanungin mo, bakit ako naa-attract sa ganitong klaseng tao? Bakit ako naaapektuhan ng ganitong behavior? Bakit ako nahihirapang bumitaw kahit alam kong hindi na tama? Dahil sa bawat sagot na makukuha mo, mas lumalalim ang kontrol mo sa sarili mo. At kapag may kontrol ka sa sarili mo, hindi mo na kailangang kontrolin ang iba. Doon nagsisimula ang tunay na power, hindi sa pagkuha ng atensyon, hindi sa pagmanipulate ng emosyon, kundi sa kakayahang manatiling buo kahit walang pumapalakpak para sa iyo. Kung umabot ka dito, ibig sabihin handa ka nang makita ang realidad. Hindi yung version ng mundo na puro kilig, puro illusion, puro perfect love, kundi yung mundo kung saan ang attraction ay may science, ang emosyon ay may pattern, at ang connection pwedeng totoo o pwedeng illusion lang. At tandaan mo ito, hindi lahat ng natutunan mo ngayon ay para gamitin sa iba. Minsan, ginagamit ito para makita mo kung sino ang gumagamit nito laban sa'yo, para makilala mo ang red flags, para hindi ka madaling malinlang, para hindi ka ma-stuck sa cycle na hindi mo deserve. Dahil sa huli, ang pinakamalakas na anyo ng attraction ay hindi yung kaya mong iparamdam sa iba, kundi yung kaya mong panindigan sa sarili mo. At kapag dumating ka sa puntong iyon, hindi mo na kailangang habulin ang kahit sino. Dahil ang tamang tao, hindi mo kailangang kumbinsihin. Darating siya at mananatili. Hindi dahil ginamit mo ang psychology, kundi dahil ikaw ay sapat na.